Magandang araw uli mga minamahal kong kababayan. Muli po ang inyong katropa Krusage nandiyan dyan sa PTA. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Isa rin po akong stroke patient na tulad nyo. Ngayon lang po ulit ako nakagawa ng short video kasi medyo abala po ako nitong mga nagdang araw. Medyo busy yan. Sa pagpapalakas, alam nyo na ng katawan. Yan po tapos ang aking kaarawan. At kaya ngayon lang po ulit ako nakagawa ng short video. Na-miss ko po kayo. Medyo mahirap talaga itong kalagayan natin. Masyado akong ang daming anxiety. Ang daming alalahanin. Pag may nakaka talaga dito, madidepress ka. Kailangan mong tibayan ang iyong loob para huwag kang bumikay. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat kasi wala naman akong kakayahan para gamutin ang sarili ko para aliwin. Pinapawaya ko lang sa kanya lahat. Asa sa kanya lang kung papagalingan niya pa ba ako. Kasi kagaya nito, gustuin ko man na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Ang hirap, napakahirap. Kasi nga sa katayuan natin. Pero ayoko pa rin sumuko. Di ba na ako nawala ng pag-asa? Medyo siguro nga lang talaga mainipid ako. Pero hindi dapat kasi hindi natin dapat madalin ng Diyos. Siya natagda ng oras kung kailan kailan niya sa atin ibibigay yung bagay na yun. Hindi natin siya pwedeng apurahin. Kailangan dito pasensya. Kaya po sa inyo mga tulad kong stroke patient, ano po kayo, abaan nyo pasensya mo. Huwag po kayong susuko. Kaya nga po naisipan ko gumawa ng mga short video para po maka-encourage sa mga kapwa ko stroke patient na huwag sumuko Para gantong nainip ako kahit paano yun, makapagbahagi ako sa inyo ng mga mabubuting bagay kahit paano makakatulong sa ating katawan para makarecover. Gawin nyo po yan. Gawin nyo rin po para makarecover kayo. Kumain kayo ng tamang oras, masusustansiyang pagkain, mga prutas, uminom ng gamot sa tamang oras para po tuloy-tuloy ang paggaling. Oo nga po, nananalig tayo sa Panginoon Diyos, pero kung puro ganun lang, puro tawag lang din natin, tulungan sa sarili natin, wala rin. Hindi tayo makaka-recover kasi kailangan natin gumalaw Igalaw natin yung katawan natin, yun ang importante sa lahat. Pag nagawa natin yan, ayan, gagaling tayo, bakit hindi? Hindi maramot ang Panginoon Diyos. Sa mga tumatawag sa kanya, siya ay dinidinig niya. Kaya po, kwentuhan po tayo. Medyo nainip kayo. Ako nainip po ako Kaya nga, ganito ginagawa ko pag nainip ako, yun. Exercise. Pagkatapos, pahinga. At pag may time, ganito, gawa ng short video. Pag may pagkakataon po kayo, chat po ako. Meron po tayong comment section dyan sa baba. Mag-comment po kayo at sasagutin ko yung mga, malay nyo, may mga bagay rin kayo may tulong sa akin, mga steps, mga moves, or medicine, technique para sa pag-recover. Tulungan nyo po ako, tulungan natin ang sarili natin, magtulong-tulong po tayo para mabawasan yung natin, inip, stress. Magkwentuhan po tayo, may comment section po dyan sa ibaba. Mag-comment po kayo, sasagot po ako. Magkwentuhan po tayo, magpakilala po kayo sa akin. Kahit sa ganitong pagkakataon, magkaroon tayo ng komunikasyon, maging magkaibigan tayo. Total, ako kilala nyo na sa YouTube ko. Pero kayo po, hindi ko kilala kung sino nakasubscribe sa akin. Kaya nga po, ako yung nakukusap sa inyo. Kung bago na kayo napadba sa aking munting channel, mangyaring pakilike, share, and subscribe naman po para makatulong kayo sa pag-grow nito. At hindi pa ako titigil sa paggawa ng short video para ma-inspired pa yung ibang mga katulad natin na may karamdaman na huwag silang susuko sa buhay. Tulungan nila ang sarili nila para sa pamilya nila para tuloy-tuloy na rin silang gumaling.
Kasi kung puro lang tayo tawag sa Panginoon Diyos, kung tayo gumagawa ng paraan, ano mangyayari sa atin? Wala lang din. Ang gawin natin, tulungan natin sa sarili natin. Bukod sa tumatawag sa Kanya, tulungan natin ang sarili natin. Tignan niyo po ako. Nagpag-usap ko mama mo. Maintindihan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basic lang po yan, pero malaga yan kasi ang malaga gumagalaw yung katawan natin, mga ugat natin. Nagnak ka. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At least repetition po gawin niyo po. Kung nahihirapan kayo, kapilit nyo, labanan nyo yung sakit. Kaya pag di nyo lalabanan, hindi tayo gagaling. Napakasakit po, na, alam ko na intindihan ko kayo. Masakit ako, nasasaktan din ako eh. Pero nilalabanan ko para, kasi nga gusto ko nang gumaling. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang mapupunit yung balikat ko pero titiis ko kasi gusto kong gumaling. Nasa awa na lang, nasa Panginoon Diyos lang ang awa. Yun lang ang nagpapatibay sa akin. Gawin nyo rin po. Huwag po kayong huwag po kayong tiisin nyo po yung sakit. Huwag nyo pabayaan ang sarili nyo. Kasi kung nanatili lang kayo nakaupo, nakahiga, kakain, tinutulungan ng sarili nyo, wala akong mangyayari. Tulungan nyo po. Kaya nga po ako gawa ng ganito kasi para maibahagi sa inyo eh. Kaya nyo rin to. Tingnan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero mag-ingat po kayo sa balanse nyo ha. Yung kaya nyo lang, baka kasi mabuwal kayo. Maging kasalanan ko masisipa ko. Ingatan nyo po yung inyong balanse. Kailangan nyo may makakapitan kayo immediately para just in case mawalan kayo ng balanse, makakapit kayo sa pinto. Ako ganito eh, nakaready niya ang kakapitan ko. Kasi mahirap eh. Baka tayo matumba, mas magkaroon pa ng mga madalaking damage sa katawan natin, magkapraksyar pa yung mga buto natin. Salong mahirap yun. Kasalanan ko pa. Ang sa akin po, encouragement lang po. Yung mga basic steps pwede natin gawin na kaya nang tiisin ng sakit, tuwin natin para makatulong natin sa sarili natin. Pagkatapos yung mag-exercise, uminom kayo ng mainit na tubig para yung ugat dumaloy ng ayos yung dugo. Ganun po. Ako ganun ginagawa ko. Mamaya lalabas ako. Dito ako sa loob ng bahay namin sa Batangas, isa ako malit na kubo. Nagpagawa ako ng kubo rito sa Batangas. Para may pahingahan ako, kami ng asawa ko. Ito. Pagkatapos ito, lalabas ako, inom ako ng mainit na tubig. Nung kasi asawa ko sa labas na ipagkwentuhan sa mga kapatid niya. Ano? Habang nag-exercise, kumakain ako ng biskuit. Multitasking, ika nga. Comment nyo po ako sa comment section. Mag-comment po kayo, magkwentuhan po tayo. Okay, subscribe na rin po para po ma-update kayo sa mga susunod na short video kong i-upload. Hanggang sa gumaling po ako.
Gagawa pa rin po ako ng mga short video para lalo ko kayong ma-encourage na patuloy sa buhay. Huwag susuko. Tuloy-tuloy lang po tayo. Time bibigay. Nangalig tayo sa kanya, hindi niya tayo papabayaan. Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Ako po, ito nyo. Dati paglabas ko ng ospital, sabi sa inyo, nakalatag ang katawan ko sa kama. As in, wala. Hindi ko maigalaw. Wala akong pakiramdam. Lahat, asawa ko nag-aasikaso para sa akin. Pero sa ngayon, ito na ako. Dahil din sa tulong niya at sa mga medisina. At saka nakapagpatira pa ako ng mga 2 buwan. Pero hindi na nasundan. Gusto ko mga magpa-therapy. Para tuloy-tuloy na eh. Pag uwi ko ng Cavite, magpapa-therapy ulit ako. Kasi nahanap ng katawan ko yung mga ang torture sa akin ng mga therapist ko eh. Baka ngayon, pagka nakaramdam na yung katawan ko ng sakit yun, tuloy-tuloy na yun. Kaya rin po, gawin nyo rin po yan. Hindi naman magawa, at least mag-self-exercise kayo. At saka uminom nga kayo ng gamot sa tamang oras. Laking bagay po yan. Ang sa akin po, encouragement lang to. Kasi mahal ko ang pamilya ko, kaya ako ginagawa to eh. Kaya ako hindi tumitigil sa pag-exercise. Palakas kasi naawa na ako sa asawa ko. Hindi pa sa pagpapaliko, pinapaliguan niya ako. Talaga eh. Yun talaga. Mahal niya ako. Mahal ko naman siya. Kaya nga okay. Ako nag-DTS na masaktan kasi gusto ko makabawi sa kanya sa mga pagkukulang ko. Gusto ko makabalik sa trabaho. Gusto ko makabawi sa kanya. Ayun. Kaya nga rin ako gumagawa ng mga short videos na ganito eh. Malay natin mamonetize ako ng YouTube. Kasi raw dito nagkakapera, pag na-monetize ka ng YouTube, susuldo ka eh. Kailangan ko ng 50 subscriber patas eh. Para ma-monetize ako ng YouTube eh. Pag nangyayari yun, may tutulong na ako sa mga taong gusto kong tulungan. Sa ngayon kasi wala akong financial na pang tulong eh. Kaya ganito lang ang ginagawa ko eh. Kahit lang kaya ko tulong. Kahit lang naisipan kong gawin para makatulong kahit paano. Hindi man financial, at least moral, makatulong ako. Saka kahit paano yun nga. In-encourage ko kayo na manalangin sa Panginoon Diyos. Manalangin kayo ng manalangin. Huwag kayong titigil kasi lang magagawa natin eh. Kasi sa ngayon wala na tayong kakayahan eh. Lahat nawala. Sa akin lahat nawala eh. Lakas ko, ang dami nagbago, wala. Lahat. Kilos mo, limited na. Ano na lang ba magagawa natin kundi magdasal na kaawaan niya tayo at ibalik sa normal na buhay. At mga ako na magbabagong buhay. Ako ayoko sana mga ako, pero wala akong magagawa kundi talagang mga ako eh, na magbabagong buhay na ako. Yun. Binagaling niya ako. Talagang magbabagong buhay na ako. Yun, papangako talaga. Bawal mga ako sa kanya kasi pag di mo tinupad yung pangako mo, mas karagdagang kasalanan yun. Pero ngayon, gagawin ko yun para lang makabawi ako sa pamilya ko. At gagawin ko talaga yung pagbabagong yun. Pagbabagong buhay na ako. Pagalingin mo lang ako, Diyos ko. Pagbabagong buhay na po ako. Kawan mo na po kami mga may karamdaman. Mga brother and sister ko dyan, may mga stroke din. At hindi lang stroke, mga hindi pang karamdaman. Pagalingin mo kami, Panginoon, para lalong tumibay ang aming pananampalataya sa inyo at sa Panginoon sa Kristo. Hindi niyo po kami pabayaan, Panginoon. Maraming salamat po. At sa inyo rin na sumabay sa aking muling channel at mga short video. Maraming salamat sa inyo guys. Ingat kayo. God bless. Nandito lang muna po ulit. Bye.